ang girlfriend kong mangkukulam. Bata pa lang ako ay may crush na ako sa aking kapitbahay na babae. Magkaparehas lang ang aming edad at matanda lamang ako ng 2 months sa kanya. Nag-aral kami sa iisang eskwelahan, subalit magkahiwalay kami palagi ng section. Mas matalino siya at laging valedictorian sa school. Noon ay torpe ako at di magawang makalapit kay Sian. Pamasid-masid lamang ako sa malayo habang siya naman ay kasama ng mga kaklase niyang matatalino din. Hanggang sa nagdalagat binata kami ay iisa din ang napag-enrollan namin sa high school at college. Magkaiba kami ng kurso, subalit iisa lang din ang aming eskwelahan. Hanggang sa isang araw sa aming eskwelahan ay may narinig akong nag-uusap sa likod ng kinauupuan ko. Pre, ang ganda ni Sian at matalino pa. Plano ko siyang ligawan kaso mukhang suplada at puro pag-aaral lang ang ginagawa. Ewan ko baka boring siya maging GF. Ba't di mo subukan? Wala naman masamang sumubok eh. Di kung hindi mag-work, bitawan nyo at least nasubukan nyo. Nasa sayo ang desisyon, pre. Hanggang sa parang may kumurot sa aking puso na medyo nasakta ng konti. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Tumayo ako sa kinauupuan ko at dumaan sa harapan nilang dalawa. Makikiraan lang, ang pabulong kong sabi. At tumayo na nga din silang dalawa at dahan-dahan ang naglakad pa uwi. Malapit lang ang aking bahay sa school, kaya nakaugalian ko nang laging naglalakad pa uwi. Maya-maya pa'y napalingon ako sa kabilang daan at nakita ko na naglalakad si Sian. Naglakad ako ng mabilis papunta sa kanya nang di niya namamalayan. Sian! Ang pasigaw na sabi ko habang papunta pa lang ako sa kinaruroonan niya. Kilala namin ang isa't isa pero hindi kami masyadong nagpapansinan. Dahil nga ako naglalakad lang papunta at pauwi kapag pumapasok sa school. At siya naman ay laging nakasakay sa tricycle. O di kaya ay hinahatid ng kanyang tatay na nakamotor lang. Oh, naglalakad ka yata ngayon, Sian. Oo nga, sinubukan ko lang maglakad, magandang exercise din kasi to. Malapit lang din kasi sa amin. Ang maiksing paliwanag niya. At dahil doon ay natuwa ako at sa wakas ay parang masasabi ko na ata ang matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib. Sian, di ka ba magagalit kung sakaling may sasabihin akong isang sikreto na matagal ko nang tinatago? Ha? Ano yun, Michael? Tungkol saan ba yan? Kinakabahan naman ako sa'yo? Di naman to importante. Huwag ka nang mag-alala. Wala lang to, ang sabi ko. Bakit? Ano ba kasi yon? Sian, alam mo, matagal na kasi ako may gusto sa'yo. Elementary pa lang ay crush na kita. Pero di talaga ako naglakas loob na lumapit at magsabi sa'yo. Kasi nahihiya ako. Tsaka iniisip ko na baka pagtawanan mo lang ako. Ha? Talaga ba? Hindi naman. Hindi naman ako ganyan. Tsaka wala pa naman akong boyfriend. Kasi di pa pumapayag mga parents ko. Lahat sila busted sa akin. Gustuhin ko man ayaw pa nila mama. Kaya sinusunod ko na lang sila. Ayaw ko kasi sila magalit sa akin. Ganun ba, Sian? Hindi naman talaga ako maniligaw sa'yo, hehe. Alam mo, nagbibiro lang naman ako. Hayaan mo na yun, Sian. Ang mabilis kong sabi. Dahil ang akala ko, mapapahiya lamang ako sa kanya. Michael, ano ba? Ang ingay mo naman. Hahaha. Pakinggan mo muna ako. Hindi ibig sabihin na binabasted ko sila ay di ako magpapaligaw. Pwede rin naman, tsaka malaki na din ako. Alam ko na tama at mali. Michael,
pinapayagan kitang manligaw sa akin. Di ko muna sasabihin kila mama pero ipapakilala din kita. Ang nakangiting sabi sa akin. Napalundag ako sa sobrang tuwa ko. Talaga, Sian? Haha, di ka talaga magsisisi na pinayagan mo ko, tsaka hindi ako magte-take advantage sa isang katulad mo. Nakagalang-galang at karispe-respeto. Sian, kaya ko maghintay kahit gaano pa yan katagal. Sapat na sa akin ang binigyan mo ko ng chance. Ang nakangiti kong sabi. Makalipas ang ilang buwan ay naglalakad na din siya palagi sa tuwing pauwi siya at sabay kaming masayang nagkukwentuhan palagi. 5 months and 5 days ay napagplanuhan ko na magtanong kay Sian ng tungkol sa panliligaw ko sa kanya. Pero wala siyang kibo at nakatitig lang sa kanyang dinadaanan ng walang kurap. Ang buong akala ko'y magagalit siya kaya sabi kong, joke lang yun baka magalit ka. Alam mo naman na kaya kong maghintay kahit gaano pa yan katagal. Michael, sabay tigil at sabay titig sa aking mga mata. Sobrang kaba ang nararamdaman ko that time. Dahil sobrang seryoso ang mukha niya na parang nababasa ko na ang iniisip niya. Babaste din na rin niya ako tulad ng mga naunang nanligaw sa kanya. Subalit iba ang sinabi niya. Michael, alam mo tama ka. Seryosong sabi niya. Sa tagal mong nanliligaw sa akin, di ka man lang nag-take advantage or nagplano man lang nang hindi ko magugustuhan. At ang bait-bait mo. Lagi mong inaalala ang kapakanan ko. At very supportive ka rin. Siguro panahon na para sagutin na kita. Pero ipapakilala na rin kita sa mga parents ko dahil hindi pwede na itatago ko sa kanila na may boyfriend na ako. Talaga, Sian? Ang naluluha kong sabi sa kanya. Hindi ko mapigilang hindi mapaluha sa tuwa dahil alam kong ako lang talaga ang pinagkakatiwalaan niya ng ganito. Michael, sinasagot na kita. At sa tagal mo naliligaw sa akin, ay napamahal na din ako sa'yo. I love you, Michael. Ang seryoso niya ang sabi na nakatitig pa din sa aking mga mata. Mahal na mahal din kita, Sian. Mga bata pa lamang tayo ay may nararamdaman na ako para sa'yo. Hanggang sa ngayon, siguradong sigurado ako na ikaw lang ang nandito sa puso ko. Sabay dahan-dahan ko siyang hinawakan sa kanyang batok at bahagyang hinila ko palapit sa akin. Sabay, hinalikan ko siya ng walang pasabi. Hindi siya tumanggi at nagpaubaya na lang sa ginagawa ko. Matagal ang naging halika namin at hanggang sa gumapang ang aking mga kamay sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Nagpaubaya pa rin siya sa ginagawa ko at hanggang sa humantong sa gumapang dahan-dahan ang aking mga kamay papasok sa kanyang damit. At naglakbay na nga ako sa malawak na kaulapan. Sumisid ng sumisid mula sa taas, pababa, at bigla siyang napasinghap at napaliyad nung ako'y papasok na sana. Natigilan kami parehas at tila nagising sa makamundong napasukan namin. Buti na lang kamo at walang tao na nakakita sa amin sa mga pangyayari. Nagpatuloy kaming naglakad hanggang sa... Michael, andyan parehas sila mama at papa sa bahay. Nang ganitong oras, pasok ka muna at manang maipakilala kita. Ihanda mo na lang ang sarili mo kung ano man ang magiging desisyon nila. Dahil alam kong hindi pa nila matatanggap na may boyfriend na ako ngayon. Lumakas ang tibok ng puso ko at parang di pa ako handa na magpakilala sa mga magulang ni Sian.
Hoy Michael, natigilan ka dyan, ang mahinang sabi ni Sian. Halika na, pasok ka. At kahit nga kinakabahan ako ay nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa loob ng bahay nila Sian. Bahala na sa loob-loob ko. At pagkabukas pa lang niya sa pintuan, ay bumungad sa amin ang nanay at tatay niya na nakaupo sa sala parehas at nanonood ng TV. Magandang hapon po, ma. Pa, mano po. At nagawa ko ding makapagmano sa kabila ng malakas na kabog ng aking dibdib na para bang hihimatay na ako na hindi ko maintindihan. Oh, bakit ngayon ka lang, Sian? Medyo late ata uwi mo ngayon. At sino naman yung kasama mo? Pa, ma, kapitbahay po natin siya, si Michael. Ang sabi ni Sian. Oy, buti kasama mo siya. Ang sabi naman ng kanyang tatay. Pa, ma, si Michael po, boyfriend ko na. Boyfriend ko na po siya. Alam ko, sinabi niyo po dati na bawal pa ako mag-boyfriend. Pero pa at ma, alam ko naman po ang tama at mali. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi pa po ako mag-aasawa hanggang boyfriend lang po muna talaga. Biglang natahimik ang lahat at walang nagsalita. At maya-maya pa ay nagsalita ang kanyang tatay, habang tahimik na nakikinig lang ang kanyang nanay. Oy, sige, malaki ka na, Sian, at may tiwala kami sa'yo. At alam naman namin na ni minsan ay hindi mo sinuway ang mga bili namin ng mama mo sa'yo. Kaya nagtitiwala kami sa'yo, nak. Tutuparin mo ang mga pangako mo, nak. Talaga po, ma? Pa? Payag na kayo? Di kayo galit? Narinig mo, Michael? Di sila galit sa atin. O narinig mo yon, Michael, may tiwala sila sa akin. Kaya sana, wag mong sisirain yan. Oo naman, Sian. Hindi masisira yan. Parehas tayong magtatapos muna sa pag-aaral at makakahanap ng stable job natin. O sige na, anak. Magbihis ka na muna at magmerienda na kayo dyan. Ikaw na lang bahalang maghain dyan. Sian, anak. Luto na lahat ng pagkain dyan. Ihahain na lang yan. Opo, Inay. Ako na bubahala. Sagot naman ni Sian na ngayon ay girlfriend ko na. Di talaga ako makapaniwala. Andito ako sa loob ng bahay nila at tanggap na ng mga magulang niya na ako ang boyfriend ng anak nila. Kumain na nga kami at maya-maya pa ay naunang nakatapos si Sian. Michael, sandali lang. Magbibihis lang ako. Okay lang ba maiwan mo na kita? Kain ka pa marami dyan at babalikin kita. Okay, sige. Huwag kang mag-alala, hihintayin na kita dito. Maya-maya nga'y natapos na din ako sa pagkain at nainip. Dahilan nang naglakad-lakad muna ako at naghanap rin ng CR. Saan kaya ang CR nila? Sa isip-isip ko. Kaya naglibot pa ako. Binuksan ko ang pintuan nang makita ko ito na ang buong akala ko ay CR. Sian? Ang sambit ko sa pangalan niya habang gulat na gulat ako sa nakita ko. Napapalibutan siya ng itim na kandila habang may hawak-hawak siyang manika na maraming nakatusok na karayom. Michael? Ano ginagawa mo dito? Ang gulat na gulat niya sabi sa akin. Natakot ako at napatakbo ulit sa kusina. At maya-maya pa'y nakasunod na din siya at ang sabi, Michael, magpapaliwanag ako kung ano ang nakita mo. So ayan guys, abangan ang mga susunod pang nangyari dito sa magkasintahang sila Sian at Michael. Ayan, abangan nyo po guys ang part 2 at itutuloy ko sa part 2 ang kanilang kwento ng buhay. So mahaba-haba na kaya magkakaroon tayo ngayon ng part 2.
Maraming salamat sa panunood and please subscribe for more video like this.